Maraming Pilipino ang nagsisimula ng pagbabago na puno ng motivation. Pero bakit nga ba karamihan ay humihinto sa gitna? Ang totoo, ang motivation ay parang initial deposit, mabilis maubos. Ang tunay na sikreto ng disiplina ay hindi nakatali sa mood, kundi sa mindset, identity, at tamang sistema. Sa video na ito, ilalantad natin ang 7 practical na prinsipyo na magpapastable sa iyong ipon, business, at personal growth. Huwag kang bibitaw hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang aral na magbabago ng paraan ng pagtingin mo sa disiplina at tagumpay. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Ang motivation ay hindi sapat para sa pangmatagalang pagbabago. Ito ay parang initial deposit na mabilis maubos. Ang tunay na susi ay ang pag-shift mula sa gusto ko mindset patungo sa kailangan ko identity. Dahil ang disiplina ay mas matibay kaysa sa mood. Kapag pinag-uusapan natin ang motivation, madalas itong binibida bilang pinakamahalagang sangkap ng tagumpay. Pero kung tutuusin, motivation ay parang unang hulog sa bangko. May halaga, pero mabilis ding nauubos. Sa umpisa, ganado ka, puno ng energy, at parang walang makakapigil sa'yo. Pero dumating ang araw na may problema sa pamilya, may stress sa trabaho, o simpleng pagod lang, biglang nawawala ang sigla. Ito ang tinatawag na emotional variance. Ang natural na pagbabago ng emotion na hindi natin kontrolado. Ang problema, maraming tao ang umaasa lang sa motivation para mag-ipon, mag-aral ng business, o magpatuloy sa self-improvement. Kapag bumagsak ang mood, bumabagsak din ang disiplina. Kaya kung ang sistema mo ay nakatali lang sa pakiramdam, siguradong hindi ito tatagal. Sa psychology, malinaw na ang motivation ay pang-umpisa lang. Ang tunay na nagdadala ng resulta ay disiplina at habit formation. Kung ang mindset mo ay, gusto ko mag-ipon kasi feel ko ngayon, madaling mawala iyon kapag dumating ang araw na hindi mo feel. Pero kung ang mindset mo ay, kailangan ko mag-ipon kasi investor ako, ibang usapan na iyon. Hindi na ito nakadepende sa mood, kundi sa identity. Kapag ang pagkatao mo ay nakaangkla sa disiplina, kahit anong emosyon ang dumating, tuloy-tuloy ka pa rin. Ang identity-based discipline ay mas matibay kaysa sa motivation-based action. Isipin natin ang karaniwang Pinoy na nagsimula ng ipon. Sa unang linggo, ganado, excited, at parang lahat ng plano ay achievable. Pero dumating ang problema. Nagkasakit ang anak, nagkaroon ng away sa pamilya, o nagkulang ang sweldo. Biglang huminto ang ipon. Hindi dahil wala ng pera, kundi dahil bumagsak ang mood. Ito ang cycle na madalas nating makita. Nung una ganado, pero nung nagkaproblema, huminto. Ang dahilan? Umaasa lang sa motivation, hindi sa identity. Kung ang mindset mo ay, nag-iipon ako kasi gusto ko, madaling maputol. Pero kung ang mindset mo ay, investor ako, kaya kahit maliit, magtatabi ako, tuloy-tuloy pa rin kahit mahirap. Ang actionable step dito ay malinaw. I-shift ang mindset mula sa gusto ko tungo sa kailangan ko. Kapag sinabi mong gusto ko mag-ipon, parang optional lang. Kapag sinabi mong kailangan ko mag-ipon kasi responsableng Pilipino ako, nagiging bahagi na ito ng pagkatao mo. Hindi na ito nakadepende sa mood kundi sa identity. Ang identity ay mas matibay kaysa sa emotion. Kung ang identity mo ay investor, kahit anong mangyari, gagawa ka ng paraan para mag-ipon. Kung ang identity mo ay business owner, kahit pagod ka, magtutulak ka pa rin ng sales. Kung ang identity mo ay responsableng Pilipino, kahit may problema, hindi mo pababayaan ang disiplina. Practical na paraan para gawin ito ay gumawa ng identity statement. Isulat mo sa papel, ako ay investor. Ako ay responsableng Pilipino. Ako ay disiplinado. Basahin mo ito tuwing gusto mong sumuko. Kapag nararamdaman mong wala ka ng gana,
paalalahanan mo ang sarili mo kung sino ka. Hindi ito tungkol sa ginagawa mo, kundi sa pagkatao mo. Kapag ang identity mo ay malinaw, ang disiplina ay natural na susunod. Hindi mo na kailangan ng motivation para kumilos dahil ang pagkatao mo mismo ang nagtutulak sa'yo. Kung titingnan natin ang mga matagumpay na tao, hindi sila umaasa sa motivation. Umaasa sila sa identity at disiplina. Ang athlete ay hindi araw-araw motivated, pero araw-araw siyang nagtitraining dahil athlete siya. Ang entrepreneur ay hindi araw-araw inspired, pero araw-araw siyang nagtatrabaho dahil entrepreneur siya. Ang investor ay hindi araw-araw excited, pero araw-araw siyang nag-iipon dahil investor siya. Ang identity ang nagdadala ng consistency, hindi motivation. Kaya kung gusto mong magtagumpay sa ipon, business, o self-improvement, huwag kang umasa sa motivation. Gawin mong identity ang disiplina. Sa Pinoy context, madalas nating marinig ang poor me mentality. Yung tipong, mahirap lang ako kaya hindi ko kaya. Pero kung babaguhin mo ang identity mo, magiging responsableng Pilipino ako, kaya gagawa ako ng paraan. Hindi ito tungkol sa kahirapan, kundi sa pagkatao. Kahit mahirap ang sitwasyon, kung ang identity mo ay investor, magtatabi ka kahit 20 pesos lang. Kung ang identity mo ay business owner, magtutulak ka kahit maliit ang puhunan. Kung ang identity mo ay responsableng Pilipino, hindi ka susuko kahit may problema. Ang identity ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy kahit bumagsak ang motivation. Kaya ang tunay na solusyon sa motivation trap ay hindi paghahanap ng mas maraming motivation, kundi pag-shift ng mindset tungo sa identity. Kapag ang identity mo ay malinaw, ang disiplina ay natural na susunod. Hindi mo na kailangan ng motivation para kumilos dahil ang pagkatao mo mismo ang nagtutulak sa'yo. Ang motivation ay initial deposit, pero ang identity ay long-term investment. Kung gusto mong magtagumpay, huwag kang umasa sa motivation. Gawin mong identity ang disiplina at makikita mo na kahit anong mangyari, tuloy-tuloy ka pa rin. Kapag tinamaan tayo ng malalaking problema sa buhay, emergency sa pamilya, biglang gastos, or simpleng burnout, ang natural na tendency ng marami ay tumigil ng tuluyan. Parang automatic response. Kapag hindi na kaya ang 100%, ang iniisip ay wala ng silbi ang pagpupursige. Pero dito pumapasok ang tinatawag na low floor rule, isang prinsipyo na nagsasabing hindi mo kailangang magbigay ng full effort para manatiling consistent. Ang mahalaga ay huwag maputol ang momentum ng habit. Kung iisipin mo, ang disiplina ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging tuloy-tuloy. Kapag ang sistema mo ay nakadepende lang sa full productivity, siguradong babagsak ka kapag dumating ang araw na bagsak ang energy mo. Pero kung may nakahanda kang floor, ang pinakamaliit na bagay na kaya mong gawin kahit pagod ka, hindi mapuputol ang habit. Ang tawag dito sa psychology ay minimum viable habit. Ito ang pinakasimpleng version ng goal mo na kaya mong gawin kahit sa pinakamahirap na araw. Halimbawa, kung ang target mo ay mag-ipon ng 500 piso kada linggo tapos biglang nagkaroon ng emergency, ang madalas na nangyayari ay ititigil mo na lang ang buong sistema. Ang problema, kapag tumigil ka, mas mahirap magsimula ulit. Ang solusyon ay huwag itigil. Kahit 20 pesos lang ang maitabi mo, gawin mo pa rin. Ang halaga ay hindi sa laki ng naipon, kundi sa pagpapanatili ng momentum. Kapag tuloy-tuloy ang habit, kahit maliit, mas madali kang makakabalik sa full capacity kapag bumalik ang normal na sitwasyon. Isipin mo ang analogy ng pag-ehersisyo. Kung sanay kang mag-gym ng 1 hour araw-araw, tapos dumating ang araw na sobrang pagod ka, ang tendency ay wag na lang mag-gym. Pero kung gagawin mo ang low floor rule, kahit 5 minutes stretching lang, tuloy pa rin ang habit. Hindi mo hinayaan na maputol ang identity mo bilang taong nag-i-exercise. Ganito rin sa ipon, business, o anumang self-improvement goal.
Kahit maliit, basta tuloy-tuloy, mas matibay kaysa sa biglang stop. Sa Pinoy context, madalas nating marinig ang kwento ng mga kababayan na nagsimula ng ipon o negosyo ng ganado. Pero nung dumating ang problema, nagkasakit ang anak, nagkaroon ng utang, o nagkulang ang sweldo, biglang tumigil. Ang mindset kasi ay, kung hindi ko kaya ang full effort, wala nang silbi. Pero kung gagamitin ang low floor rule, kahit 20 pesos lang ang maitabi, kahit isang customer lang ang maasikaso, kahit isang page lang ang mabasa sa libro, tuloy pa rin ang habit. Ang mahalaga ay hindi maputol ang momentum. Praktikal na paraan para gawin ito ay mag-set ng floor para sa bawat habit. Kung ang goal mo ay 500 pesos kada linggo, ang floor mo ay 20 pesos. Kung ang goal mo ay magbasa ng 10 pages kada araw, ang floor mo ay isang page. Kung ang goal mo ay mag-exercise ng 30 minutes, ang floor mo ay 5 minutes stretching. Ang floor ay hindi para palitan ang goal, kundi para siguraduhin na kahit sa pinakamahirap na araw, tuloy pa rin ang habit. Kapag nasanay ka sa low floor rule, mas madali mong maiiwasan ang quitting mentality. Ang utak mo ay matututo na hindi kailangan ng full effort para maging consistent. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Kapag bumalik ang energy mo, madali kang makakabalik sa full capacity dahil hindi mo hinayaang maputol ang habit. Ang disiplina ay hindi tungkol sa pagiging perfect, kundi sa pagiging consistent. Kung titingnan natin ang mga matagumpay na tao, hindi sila araw-araw nasa 100%. Pero kahit sa pinakamahirap na araw, may ginagawa pa rin silang maliit na bagay para manatiling consistent. Ang writer ay nagsusulat kahit isang paragraph lang. Ang entrepreneur ay nagtatrabaho kahit isang tawag lang. Ang investor ay nag-iipon kahit 20 pesos lang. Ang mahalaga ay hindi maputol ang momentum. Kaya ang actionable step dito ay malinaw. Huwag mong hayaan na maputol ang habit. Kapag hindi kaya ang full effort, gawin ang floor. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Ang disiplina ay hindi pagiging perpekto, kundi ang bilis mong bumangon at ang kakayahan mong magpatuloy kahit mahirap. Ang low floor rule ang magpapanatili ng momentum mo at sa huli, ito ang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Kapag araw-araw tayong humaharap sa iba't ibang desisyon, mula sa simpleng ano ang kakainin ko hanggang sa mag-iipon ba ako ngayong linggo, napapagod ang utak. Ang tawag dito ay decision fatigue. Sa psychology, malinaw na kapag pagod na ang utak sa dami ng desisyon, mas malaki ang chance na piliin natin ang madali at masarap sa moment, kahit hindi ito aligned sa long-term goals. Kaya maraming Pilipino ang nauuwi sa reward mentality. Kapag pagod, ang pera ay ginagastos agad sa pagkain, luho, or kahit anong pampasaya, imbes na itabi para sa savings. Ang solusyon dito ay hindi dagdagan ang disiplina, kundi bawasan ang desisyon. Dito pumapasok ang konsepto ng choice architecture. Ang ibig sabihin nito ay ayusin ang kapaligiran para hindi mo na kailanganing mag-isip kung magdidisiplina ka ba o hindi. Kung ang sistema mo ay nakaset na para sa tamang aksyon, hindi mo na kailangan pang magdesisyon. Ang disiplina ay nagiging automatic dahil ang environment mo ang nagtutulak sa'yo. Sa madaling salita, alisin mo ang tukso bago pa man ito dumating. Isipin natin ang karaniwang Pinoy na sumasahod kada kinsenas. Kapag dumaan ang pera sa kamay, natural na may tukso na gumastos agad. Reward ko ito sa sarili ko kasi pagod ako. Pero kung nakaset na ang auto-transfer ng savings, papunta sa e-wallet or bank account bago mo pa mahawakan ang pera, wala ka ng desisyon na gagawin. Hindi mo na kailangan pang mag-isip kung mag-iipon ka ba or hindi, dahil automatic na itong nangyayari. Ang pera ay naitatabi bago pa man dumating ang tukso. Practical na paraan para gawin ito ay mag-set ng auto-transfer sa bangko or e-wallet. Halimbawa, kung ang goal mo ay mag-ipon ng 500 pesos kada linggo, iset mo ang account mo na mag-auto-transfer ng 500 pesos tuwing Friday
papunta sa savings account. Kapag dumating ang sweldo, automatic na may naitatabi. Hindi mo na kailangan pang magdesisyon. Kahit pagod ka, kahit stressed ka, tuloy-tuloy pa rin ang ipon. Kung hindi available ang auto-transfer sa bangko mo, pwede mong gawin ang manual automation. Halimbawa, tuwing araw ng sweldo, ang unang hakbang mo ay magpadala agad ng fixed amount sa e-wallet na hindi mo ginagamit para sa gastos. Ang rule dito ay simple. Huwag hayaang dumaan ang pera sa kamay mo bago itabi. Kapag dumaan sa kamay, mas malaki ang chance na magkadkasa na magastos mo agad. Pero kung automatic na naitatabi, wala ka ng choice kundi magpatuloy sa disiplina. Sa Pinoy context, maraming kababayan ang nahihirapan mag-ipon dahil sa tukso ng reward. Kapag pagod sa trabaho, ang unang iniisip ay, deserve ko ito. Bumibili ng milk tea, kumakain sa labas, o bumibili ng bagong gamit. Walang masama sa reward, pero kung ito ang palaging nauuna bago ang savings, hindi ka makakabuo ng financial buffer. Ang automation ang panangga sa tukso. Kapag automatic na naitatabi ang pera, kahit mag-reward ka pa, siguradong may natira para sa future. Ang maganda sa automation ay hindi lang ito para sa savings. Pwede mo rin itong gamitin sa business at self-improvement. Halimbawa, kung ang goal mo ay magbasa ng libro, pwede mong iset ang phone mo na mag-remind ng fixed time araw-araw. Kapag dumating ang oras, automatic na may trigger para magbasa. Hindi mo na kailangan pang magdesisyon kung magbabasa ka ba o hindi. Ang environment mo ang nagtutulak sa'yo. Kapag nasanay ka sa automation, mas madali mong maiiwasan ang decision fatigue. Hindi mo na kailangan pang mag-isip kung mag-iipon ka ba o hindi dahil automatic na itong nangyayari. Ang disiplina ay nagiging bahagi ng sistema mo, hindi nakadepende sa mood or energy level. Ang automation ang nagbibigay ng consistency kahit pagod ka, kahit stressed ka, kahit wala ka sa mood. Kaya ang actionable step dito ay malinaw. I-automate ang savings. Mag-set ng auto-transfer sa bangko or e-wallet. Kung hindi available, gawin ang manual automation. Huwag hayaang dumaan ang pera sa kamay mo bago itabi. Kapag automatic na naitatabi ang pera, hindi mo na kailangan pang magdesisyon. Ang disiplina ay nagiging natural at ang tukso ay nawawala bago pa man dumating. Sa huli, ang automation ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-alis ng decision para sa mga bagay na mahalaga. Kapag ang sistema mo ay nakaset na para sa tamang action, hindi mo na kailangan pang umasa sa motivation o mood. Ang disiplina ay nagiging automatic at ang tagumpay ay nagiging mas madali. Ang automation ang tunay na panangga sa tukso at ito ang magpapanatili ng momentum mo sa ipon, business at self-improvement. Kapag ang isang tao ay nasa tinatawag na survival mode, halos lahat ng desisyon ay umiikot sa immediate needs. Ang utak ay nakafocus sa kung paano makakalusot sa araw na ito, hindi sa kung paano makakapagplano para sa kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hirap mag-maintain ng disiplina sa ipon, business, o kahit simpleng self-improvement. Kapag may financial anxiety, ang utak ay nagiging reactive imbes na proactive. Ang solusyon dito ay ang pagtatayo ng tinatawag na Stability Foundation, isang financial buffer na magsisilbing panangga laban sa stress. Sa psychology at behavioral economics, malinaw na ang taong may cash buffer ay mas nakakagawa ng rational na desisyon. Kapag may emergency fund, hindi ka agad natataranta sa unang problema. Ang utak mo ay may sapat na space para mag-isip ng long-term solution. Pero kung isang kahig, isang tuka ang situation, kahit maliit na problema ay nagiging krisis. Kapag may sakit sa pamilya, biglang nauubos ang ipon. Kapag may utang na dumating, napipilitan kang isuko ang disiplina. Ang financial anxiety ay parang lason sa consistency. Isipin natin ang karaniwang Pinoy na walang emergency fund.
Kapag nagkasakit ang anak, ang unang instinct ay mangutang. Kapag nagkulang ang sweldo, ang unang instinct ay itigil ang ipon. Ang disiplina ay nawawala dahil ang utak ay nakafocus sa survival. Pero kung may starter emergency fund na kahit 1 month worth of expenses, iba ang mindset. Kapag dumating ang problema, hindi ka agad natataranta. May buffer ka na pwedeng gamitin habang nag-iisip ng solusyon. Ang disiplina ay mas madaling i-maintain dahil hindi ka naka-survival mode. Practical na paraan para magsimula ay mag-set ng starter emergency fund. Hindi kailangan agad ng 6 months worth of expenses. Kahit 1 month worth of expenses lang, malaking tulong na. Halimbawa, kung ang monthly gastos mo ay 10,000 pesos, ang goal mo ay makapagtabi ng 10,000 pesos bilang starter emergency fund. Kapag naabot mo ito, mas magiging kalmado ang utak mo sa bawat problema. Hindi ka agad matataranta at mas madali mong maipagpapatuloy ang disiplina sa ipon at business. May mga research na nagpapakita na ang taong may cash buffer ay mas rational sa decision making. Kapag may emergency fund, mas mababa ang chance na mag-panic buy, mag-loan ng walang plano, o mag-give up sa habit. Ang financial stability ay nagbibigay ng psychological stability. Kapag hindi ka stressed sa pera, mas madali mong ma-maintain ang disiplina sa ibang aspeto ng buhay. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa willpower, kundi sa environment. At ang financial buffer ay bahagi ng environment na nagbibigay ng stability. Sa Pinoy context, madalas nating marinig ang kwento ng mga kababayan na nawawala ang disiplina dahil sa biglang gastos. Nagsimula ng ipon, pero biglang nagkasakit ang anak, kaya naubos. Nagsimula ng business, pero biglang nagkaroon ng utang, kaya tumigil. Ang problema ay hindi ang kakulangan ng motivation, kundi ang kakulangan ng buffer. Kung may emergency fund, hindi agad nauubos ang ipon. Hindi agad natatapos ang business. Ang buffer ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy kahit may problema. Ang actionable step dito ay malinaw. Unahin ang starter emergency fund. Kahit 1 month worth of expenses lang, malaking tulong na. Kapag naabot mo ito, mas magiging kalmado ang utak mo sa bawat problema. Mas madali mong may pagpapatuloy ang disiplina sa ipon, business, at self-improvement. Ang financial buffer ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa stability. Kapag stable ang finances, stable din ang disiplina. Sa huli, ang pagtatayo ng financial buffer ay hindi luxury kundi necessity. Kapag may emergency fund, mas madali mong maiiwasan ang survival mode. Mas madali mong ma-maintain ang disiplina. Mas madali mong maabot ang long-term goals. Ang Stability Foundation ang magbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy kahit may problema. Kapag may buffer, hindi ka agad natataranta. Kapag may buffer, mas rational ang desisyon. Kapag may buffer, mas disiplinado ka. At sa huli, ang buffer ang magdadala sa iyo sa tunay na financial freedom. Kapag pinag-uusapan natin ang disiplina, madalas itong naiisip bilang listahan ng mga ginagawa. Mag-ipon, mag-aral, mag-exercise, magtrabaho. Pero ayon sa psychology na binanggit sa Atomic Habits, ang tunay na disiplina ay hindi nakaugat sa ginagawa mo, kundi sa kung sino ka. Ang identity ang pinagmumulan ng consistency. Kapag ang mindset mo ay, nag-iipon ako, parang activity lang ito na pwedeng huminto kapag nawala ang gana. Pero kapag sinabi mong, investor ako, binabago mo ang pagkatao mo. Hindi na ito simpleng gawain, kundi bahagi na ng kung sino ka bilang tao. Ang malaking pagkakaiba ay nasa language at mindset. Kapag sinabi mong nag-iipon ako, naghahanap ka ng dahilan para tumigil. Kapag may emergency, ang unang iniisip ay, hindi muna ako mag-iipon. Pero kapag sinabi mong investor ako, kahit anong mangyari, gagawa ka ng paraan para magpatuloy. Ang identity ay mas matibay kaysa sa motivation, mas matibay kaysa sa mood, at mas matibay kaysa sa situation.
Kapag ang pagkatao mo ay nakaangkla sa disiplina, hindi mo na kailangan pang magdesisyon araw-araw kung magpapatuloy ka ba or hindi. Natural na itong bahagi ng buhay mo. Sa Pinoy context, madalas nating marinig ang poor me mentality. Yung tipong, mahirap lang ako kaya hindi ko kaya. Ito ang mindset na pumipigil sa maraming kababayan na magpatuloy sa ipon o business. Pero kung babaguhin mo ang identity mo, magiging responsableng Pilipino ako, kaya gagawa ako ng paraan. Kahit mahirap ang sitwasyon, paninindigan mo ang pagkatao mo. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang ipon mo, kundi sa kung sino ka bilang tao. Kapag ang identity mo ay investor, kahit 20 pesos lang ang maitabi mo, tuloy pa rin. Kapag ang identity mo ay business owner, kahit maliit ang puhunan, magtutulak ka pa rin ng sales. Kapag ang identity mo ay responsableng Pilipino, kahit may problema, hindi mo pababayaan ang disiplina. Practical na paraan para gawin ito ay gumawa ng identity statement. Isulat mo sa papel ang mga salitang magpapaalala sa iyo kung sino ka. Halimbawa, ako ay investor. Ako ay responsableng Pilipino. Ako ay disiplinado. Basahin mo ito tuwing gusto mong sumuko. Kapag nararamdaman mong wala ka ng gana, paalalahanan mo ang sarili mo kung sino ka. Ang identity statement ay parang anchor na magpapaalala sa iyo ng pagkatao mo. Hindi ito tungkol sa ginagawa mo, kundi sa kung sino ka. Isipin mo ang isang ordinaryong Pilipino na nagsimula ng ipon. Sa unang linggo, ganado, puno ng motivation. Pero dumating ang problema. Nagkasakit ang anak, nagkulang ang sweldo, nagkaroon ng utang. Ang tendency ay huminto. Pero kung ang identity niya ay investor, hindi siya titigil. Kahit 20 pesos lang ang maitabi, gagawin niya pa rin. Ang identity ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy kahit mahirap. Ang identity ang nagbibigay ng consistency kahit bumagsak ang motivation. Kapag nasanay ka sa identity-based discipline, mas madali mong maiiwasan ang quitting mentality. Hindi mo na kailangan pang mag-isip kung magpapatuloy ka ba o hindi dahil natural na itong bahagi ng pagkatao mo. Ang disiplina ay hindi na nakadepende sa mood o motivation, kundi sa identity. Kapag ang identity mo ay investor, kahit anong mangyari, mag-iipon ka pa rin. Kapag ang identity mo ay business owner, kahit anong problema, magtatrabaho ka pa rin. Kapag ang identity mo ay responsableng Pilipino, kahit anong sitwasyon, hindi mo susuko. Ang disiplina ay hindi tungkol sa ginagawa mo, kundi sa kung sino ka. Kapag ang identity mo ay malinaw, ang disiplina ay natural na susunod. Hindi mo na kailangan ng motivation para kumilos, dahil ang pagkatao mo mismo ang nagtutulak sa iyo. Ang identity-based discipline ang magbibigay sa iyo ng consistency, at sa huli, ito ang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Kapag pinag-uusapan natin ng disiplina, hindi lang ito nakadepende sa sarili mong willpower. Malaking bahagi ng consistency ay galing sa paligid mo. Ang tinatawag na social contagion ay isang psychological principle na nagsasabing nahahawa tayo sa ugali ng mga tao sa paligid natin. Kung ang barkada mo ay mahilig sa YOLO mentality, you only live once, tuwing stress, malaki ang chance na mahahawa ka. Kapag sila ay mahilig gumastos agad kapag may problema, natural na mahihila ka rin sa parehong pattern. Ang disiplina mo ay hindi lang sinusubok ng sarili mong mood, kundi ng environment na kinabibilangan mo. Isipin mo ang karaniwang Pinoy na nagsisikap mag-ipon. Sa umpisa, ganado, may plano at disiplinado. Pero tuwing may stress, nagyayaya ang barkada. Tara, inom tayo, deserve natin ito. Kapag sumama ka, hindi lang pera ang nauubos, kundi momentum ng habit mo. Hindi dahil mahina ang willpower mo, kundi dahil malakas ang impluensya ng social circle. Ang paligid mo ang nagdidikta ng limitasyon ng disiplina mo. Kung ang kasama mo ay mahilig sa gastos, mahihirapan kang mag-ipon. Kung ang kasama mo ay mahilig sa procrastination, mahihirapan kang mag-focus.
Kung ang kasama mo ay mahilig sa YOLO, mahihirapan kang magplano para sa future. Dito pumapasok ang konsepto ng social circle detox. Ang ibig sabihin nito ay piliin mong mabuti ang mga taong palaging nasa paligid mo. Hindi mo kailangang putulin ang lahat ng relasyon, pero kailangan mong maglagay ng boundaries. Kung ang barkada mo ay mahilig sa YOLO, pwede mo pa rin silang mahalin bilang kaibigan, pero huwag mong gawing default environment ang kanilang lifestyle. Piliin mong mas madalas makasama ang mga taong aligned sa goals mo. Ang detox ay hindi tungkol sa paglayo sa lahat, kundi sa pag-prioritize ng tamang impluensya. Kasabay nito, kailangan mong humanap ng accountability partner. Sa psychology, malinaw na ang taong may kapartner sa goals ay mas consistent kaysa sa taong mag-isa lang. Ang accountability partner ay isang tao na tatawagan mo tuwing gusto mong gumastos nang wala sa oras o itigil ang iyong side hustle. Siya ang magsisilbing gintong kasama na magpapaalala sa iyo ng identity mo at goals mo. Kapag gusto mong sumuko, tatawag ka sa kanya. Kapag gusto mong gumastos nang wala sa plano, kakausapin mo siya. Ang tawag dito ay Pares System. Isang legit na paraan para gawing mas matibay ang disiplina. Practical na paraan para gawin ito ay pumili ng isang tao na may parehong values at goals. Hindi kailangan na pareho kayo ng income level, pero kailangan na pareho kayo ng mindset. Halimbawa, kung ang goal mo ay mag-ipon, piliin mong accountability partner ang taong disiplinado rin sa pera. Kung ang goal mo ay magpatuloy sa side hustle, piliin mong partner ang taong may sariling business or project. Ang mahalaga ay pareho kayong committed sa growth. Kapag pareho kayong may disiplina, mas madali kayong magtutulungan. Isipin mo ang isang ordinaryong Pilipino na gustong mag-ipon ng 500 piso kada linggo. Kapag mag-isa lang siya, malaki ang chance na matukso siyang gumastos. Pero kung may accountability partner siya, tatawag siya tuwing gusto niyang gumastos nang wala sa plano. Ang partner niya ay magpapaalala, investor ka, hindi ka pwedeng sumuko. Ang simpleng tawag ay nagiging panangga laban sa tukso. Ang Pares System ay nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng motivation lang. Kapag nasanay ka sa social circle detox at accountability partner system, mas madali mong maiiwasan ang YOLO mentality. Hindi mo na kailangan pang umasa sa willpower dahil ang environment mo mismo ang nagtutulak sa'yo. Ang paligid mo ay nagiging panangga laban sa tukso. Ang accountability partner ay nagiging anchor ng disiplina mo. Ang Pares System ay nagiging legit na paraan para gawing mas matibay ang growth mo. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa sarili mong lakas. Ang paligid mo ang nagdidikta ng limitasyon ng disiplina mo. Kung ang social circle mo ay mahilig sa YOLO, mahihirapan kang mag-ipon. Pero kung ang social circle mo ay disiplinado, mas madali kang magtatagumpay. Ang solusyon ay social circle detox at accountability partner. Piliin mong mabuti ang mga taong nasa paligid mo at humanap ng isang gintong kasama na magpapaalala sa iyo ng goals mo. Kapag may Pares System ka, mas matibay ang disiplina mo at mas madali mong maabot ang tunay na tagumpay. Maraming Pilipino ang nagsisimula ng magandang habit, pag-iipon, pag-aaral, o pagpapatakbo ng maliit na negosyo, pero biglang sumusuko dahil sa isang pagkakamali. Isang araw lang na nagastos ang ipon, isang linggo lang na tinamad mag-aral, o isang buwan lang na hindi nakapagbenta, at ang iniisip agad ay, wala na, sayang na lahat. Ito ang maling mindset na pumipigil sa maraming tao na magtagumpay. Ang disiplina ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa bilis mong bumangon pagkatapos madapa. Sa psychology, may tinatawag na never miss twice rule. Ang ibig sabihin nito ay normal lang na magkamali pero huwag mong hayaan na maulit agad. Kung nagastos mo ang ipon ngayong araw, huwag mong hintayin ang susunod na Lunes para bumalik. Sa susunod na oras, magtabi ka ulit kahit 20 pesos lang. Kung tinamad kang mag-aral ngayong gabi, huwag mong isipin na tapos na ang buong linggo.
Bukas ng umaga, balik agad sa routine. Ang disiplina ay hindi pagiging perfect, kundi ang bilis mong mag-pivot pabalik sa tamang direksyon. Isipin mo ang analogy ng isang driver. Kapag nagkamali ng liko, hindi siya titigil at uupo na lang sa gilid ng kalsada. Ang gagawin niya ay mag-U-turn at babalik sa tamang daan. Ganito rin ang disiplina. Kapag nagkamali ka, huwag kang tumigil. Mag-U-turn ka agad at bumalik sa routine. Ang bilis mong mag-pivot ang magtatakda kung magtatagumpay ka o hindi. Sa Pinoy context, madalas nating marinig ang kwento ng mga kababayan na nagsimula ng ipon. Sa unang linggo, ganado, tuloy-tuloy. Pero dumating ang emergency, nagastos ang ipon. Ang iniisip agad ay, sayang na, wala nang silbi. Kaya tumigil na. Pero kung gagamitin ang never miss twice rule, kahit nagastos ang ipon ngayong araw, bukas magtatabi ulit kahit 20 pesos lang. Hindi mo hinayaan na maulit ang pagkakamali. Ang momentum ay nananatili at ang habit ay tuloy-tuloy. Practical na paraan para gawin ito ay maglagay ng personal reminder. Hindi ako perfect, pero hindi ako susuko. Kapag nagkamali ka, huwag mong gawing excuse para tumigil. Gawin mong signal para bumalik agad. Kung nagastos ang ipon, magtabi ulit sa susunod na oras. Kung tinamad mag-aral, magbasa ulit ng isang page bukas. Kung hindi nakapagbenta ngayong linggo, mag-message ulit sa isang customer bukas. Ang mahalaga ay huwag mong hayaan na maulit ang pagkakamali. Ang forgive and pivot strategy ay hindi lang tungkol sa pera o business. Ito ay tungkol sa lahat ng aspeto ng self-improvement. Kapag nagkamali ka sa diet, huwag mong isipin na tapos na ang buong buwan. Sa susunod na meal, piliin mo ulit ang healthy option. Kapag nagkamali ka sa exercise, huwag mong isipin na tapos na ang routine. Sa susunod na araw, mag-stretch ka ulit. Ang bilis mong bumangon ang magtatakda ng consistency mo. Kapag nasanay ka sa forgive and pivot strategy, mas madali mong maiiwasan ang quitting mentality. Hindi mo na iisipin na ang isang pagkakamali ay katapusan ng lahat. Iisipin mo na ito ay normal na bahagi ng proseso. Ang disiplina ay hindi pagiging perfect, kundi ang bilis mong bumangon. Kapag natutunan mong mag-pivot agad, mas madali mong maabot ang long-term goals. Sa huli, ang disiplina ay hindi tungkol sa kung gaano ka kagaling sa umpisa, kundi kung gaano ka kabilis bumangon sa gitna ng problema. Ang never miss twice rule ang magpapaalala sa iyo na ang isang pagkakamali ay hindi katapusan. Ang forgive and pivot strategy ang magbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy kahit mahirap. Kapag natutunan mong magpatawad sa sarili at bumalik agad sa routine, mas matibay ang disiplina mo, mas tuloy-tuloy ang momentum mo, at mas madali mong maabot ang tunay na tagumpay. Heto ang recap sa ating tinalakay ngayon at paalala na rin sa inyong mga kagintong ugali. Ang disiplina sa pera, negosyo, at self-improvement ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging tuloy-tuloy. Maraming Pilipino ang nagsisimula ng ipon o side hustle na puno ng motivation. Pero kapag dumating ang problema, nagkasakit ang anak, nagkulang ang sweldo, o nagkaroon ng emergency, madalas ay humihinto. Ang cycle na ito ay paulit-ulit, ganado sa simula, pero nawawala ang momentum kapag bumagsak ang mood o dumating ang stress. Kaya mahalagang tandaan na ang tunay na tagumpay ay nakaugat sa mindset at identity, hindi sa motivation. Kapag ang identity mo ay investor, kahit 20 pesos lang ang maitabi mo, tuloy pa rin ang habit. Kapag ang identity mo ay business owner, kahit maliit ang puhunan, magtutulak ka pa rin ng sales. Kapag ang identity mo ay responsableng Pilipino, kahit mahirap ang sitwasyon, hindi mo susuko sa disiplina. Ang disiplina ay hindi pagiging perfect, kundi ang bilis mong bumangon pagkatapos madapa. Ang never miss twice rule ay paalala na normal lang magkamali, pero huwag mong hayaan na maulit agad. Kasabay nito, tandaan na ang environment ay may malaking epekto. Kung ang social circle mo ay mahilig sa YOLO mentality, mahahawa ka. Kaya piliin mong mabuti ang mga taong palaging nasa paligid mo
at humanap ng accountability partner na magpapaalala sa iyo ng goals mo. Ang automation at financial buffer ay dagdag na panangga laban sa tukso at stress. Kapag nakaset na ang sistema mo, hindi mo na kailangan pang umasa sa mood o motivation. Sa huli, ang mahalagang paalala ay ito. Huwag mong gawing excuse ang problema para tumigil. Gawin mong signal para mag-pivot agad. Ang disiplina ay hindi pagiging perpekto, kundi ang consistency na dala ng tamang mindset, identity, at sistema. Disclaimer: ang lahat ng nilalaman sa video na ito ay para sa education at inspirasyon lamang. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan ninyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.